kung titingnan nyo, ito daw pong nasa sa likod ng isang or dito sa likod, nasa sa likod ng 18 ex-Marines na nagsabing tauhan daw po nitong si Saldico, kilala na po ng NBI mga kababayan kung sino po. So ngayon, eto, pakinggan muna natin itong nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, nagsalita po ulit. Ito pong si Atty. Baligod, pagkagaling po nila ng NBI. Dahil kanina po ay humarap na po sila sa NBI mga kababayan. At ang katuwiran po dito ni Baligod mga kababayan, na ito daw pong 18 ex-Marines ay posible daw pong maikonsidera na potential witnesses. At yan daw po ay mismong sinabi sa kanya ng NBI mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Meron po kaming very productive na exercise kanina. No? So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. Hindi suspect kundi posibleng maging potential witness. Ito ang ipinahayag ni Atty. Levy Baligod, legal counsel ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at dati rin umanong mga tauhan ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kanina, dumating sa National Bureau of Investigation sina Atty. Baligod kasama ang 16 sa 18 ex-Marines matapos silang... Okay, tanyo, di ba nung isang araw 18 po yan? Pero ngayon mga kababayan, bakit na 16 na lang? Umayaw na ba yung dalawa? Ha? Umayaw na ba yung dalawa dahil naiisip nila yung gulong pinasok nila? Or di kaya naman kulang na yung ibinabayad? Kasi mga kababayan, may lumalabas pong balita na ang nasa sa likod po ng mga ito at nag-recruit po dito ay dati daw po mga kababayang dati daw pong general at ngayon po ay retired general na yung nag-recruit dito po sa 18 sinasabing bagman at yan daw po ay na-identify ng NBI. So ngayon ito, pakinggan po muna natin. Tukoy na ng NBI ang retiradong general na sinasabing nag-recruit na mahigit 100 security personnel para kay dating Congressman Zaldico. Kabilang dito ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at Philippine Navy na sinasabing bagman at nagpapadala ng maletang naglalaman ng milyon-milyong pisong pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Posibleng ipatawag ng NBI ang hindi pinangalan ng retired general mula sa Philippine Military Class o Philippine Military Academy Class of 1975. Pero ang tingin ko dito mga kababayan, yung itinuturo ng 18 dating ex-marine na ito na sinasabing nag-recruit sa kanila, tingin ko kasamahan din nila yan. Mga kababayan, para patotohanan na sila talaga ay nirecruit at para patotohanan na nagtrabaho talaga sila kay Saldico at nagdi-deliver sila ng pera doon po sa mga politiko. Alam nyo mga kababayan, ito po yung isa sa mga laro na masasabi po natin ni Mike Defensor at saka po mga kababayan itong sina Atty. Baligod. Dahil kung titingnan nyo talaga mga kababayan, ako mas naniniwala ako doon sa mga lumalabas na balita na allegedly, ito daw pong si Man Scarpio mga kababayan naglatag ng 300 million pesos at malaki ang ibinayad mga kababayan allegedly dito po kay Mike Defensor na umaabot ng 150 million pesos at kay Levy Baligod ay 50 million pesos at tigli 5 milyon ito pong 18 ex-marine na ito at yung iba pa nila mga kasamahan. So ngayon mas naniniwala ako doon compare naman mga kababayan dito po sa pabagubagong statement o pabagubagong sinasabi nito pong 18 nagpakilalang ex-marine at nito pong abogado na si Atty. Baligod. So ngayon, ituloy pa natin. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi dating Marines ang lahat na nagpakilalang bagmen at 8 ang hindi nakatalaga kay Saldico. Let me correct that. Sinasabi 18 Marines. Mali na po kaagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, 4 doon ay driver bodyguard. Hindi po Marines lahat. So dapat ang patawag sa kanila 14 Marines and others. Tapos ang isa man lumalabas, hindi naman lahat. Hindi naman pala 18 ex-marine. Kung hindi, 14 lang. Yung nagpakilalang ex-marine mga kababayan at yung 4 doon ay driver bodyguard. Di po ba at yung iba pa nga hindi pa daw nagtrabaho dito kay Saldico? So kung hindi nagtrabaho kay Saldico yan, di ba may mga lumalabas mga kababayan na isang video na kung saan may mga kasamang bodyguard ito pong si Sara Duterte. At yung isa allegedly sa nagpakilalang miyembro ng dating Marine mga kababayan na nagdi-deliver daw ng pera doon sa mga politiko na tauhan ni Saldico, yung isang mukha nakita po doon sa isa sa mga bodyguard ni Sara Duterte.
So halimbawa, kung hindi pala yan kay Saldico nagtrabaho, malaki ang posibilidad na tama yung sinasabi ni Pebbles Cunanan na yan po ay mga Sara Army na kung saan mga kababayan ay ginagamit lang para sirain yung mga kaalyado ni PBBM maging ang ating presidente. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Ah. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na. Ilinaw naman ng NBI na walang record na sumakay ng air taxi ang dating kongresista at isang dating Marine simula noong 2023 hanggang 2025. Kasunod ito na akusasyon sa Kasi may isa dito mga kababayan na nakita yung mukha dun sa mga bodyguard na kasama ni Sara Duterte. So kung lalabas dito na yung iba dito mga kababayan ay bodyguard ni Sara Duterte, isa lang ang mastermind dyan. Pagka lumabas dito na may tauhan si Sara Duterte dito at tama yung sinasabi ni Pebbles na yung iba dito ay Sara Army, ibig sabihin na nasa likod po talaga niyan ay walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. affidavit ng mga bagman na magkasamang sumakay ng air taxi sina Saldico at Sergeant Belnard Tube para magpadala ng 5 maletan naglalaman ng pera kay Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Naghain naman si National Security Advisor Eduardo Anyo ng karagdagang reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice laban sa mga dating Marines, gayon din kay Attorney Levito Baligod. Great show, bye! Yan. So ngayon balik tayo dito mga kababayan. Kasi merong sinasabi si Baligod mga kababayan na ito daw pong 18 ex-marine na ito, na yun naman palang 4 ay hindi po miyembro ng ex-marine, posible daw pong maikonsidera na potential witnesses ayon daw po sa NBI. So ngayon, naging maganda daw po yung pag-iimbestiga ng NBI sa kanila mga kababayan. So eto, pakinggan po natin. Ang ipatawag ng NBI para sa gagawin nitong investigasyon. Kabilang sa inalam ng NBI ang identity o pagkakakilanlan ng mga dating sundalo. Ayon pa sa legal counsel ng 18 ex-Marines, pumayag din sila sa isa-isang custodial interrogation interview ng NBI. Yan. Oo, pinayagan ko. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Bakit po? Wala naman kaming itatago na lihim or ano, no? So, kaya nga sila nag-affidavit, handa po silang panindigan yung kanilang sinasabi. Tugon naman ng NBI na masyado pang maaga para masabing potential witness sa mga ito dahil halos kakasimula pa lang ng kanilang ginagawang investigasyon. So ibig sabihin, nagsinungaling si Baligod. Pero yung sinasabi na hindi sila ay witness, kasama yon sa tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, they are persons of interest. Kung ano yung mga participation nila. Yun na nga basically yung ginagawa natin. At salamat naman, nag-cooperate sila sa investigasyon na to, dumating sila. Ayon pa kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang naturang one-on-one interview sa ex-Marines ay para lang matukoy at maberipka ang kanilang pagkakakilanlan. Wala pang naging one-on-one na pagtatanong at yun nga yung naging deadlock, ayaw nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one silang nagbigay ng personal circumstances nila. Pangalan nila, address nila. Pero doon So ibig sabihin, doon sa interview mga kababayan, sa ambush interview kay Atty. Baligod, nagsinungaling siya. Kasi sabi niya, pinayagan daw po niya magpa-interview ng one-on-one. Ito daw pong mga nagpakilalang miyembro ng Marine mga kababayan. Naman pala, hindi naman pala daw pumayag. Sabi ni, diba, ni Matibag, hindi daw pumayag mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Ang suggestion nga namin, magsulat sila. Request namin, magsulat sila ng salaysay nila based on their personal recollection. Samantala, sa isang pahayag, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagpadala sila ng sulat kay Atty. Levy Baligod para pagsumitihin ng bukod na salaysay ang mga ex-Marines para sa tama at mapagkakatiwalaang pagsasalaysay. Tugon naman ni Atty. Baligod, handa silang pagbigyan ng hiling na ito. Di ba mga kababayan, pakinig nyo kanina, sabi ni Baligod, pumayag daw siya kahit hindi naman daw required. Pumayag daw siya na interviewin yung mga Marine ng one-on-one. Naman pala mga kababayan, ayaw naman palang pumayag ng mga nagpakilalang Marine na magpa-interview ng one-on-one. Sabi ni Sir Matibag. Diba? Ngayon, sinungaling talaga. Itong si Baligod, isang patunay na sinungaling talaga. Ito, harap-harapan
na nagsinungaling. Sabi niya pumayag, pero hindi naman pala pumayag. ng Office of the Ombudsman. Yan po yung point namin noon, badodoble lang. Pero pagbigyan natin sila, kung gusto ng NBI mag-imbestiga, cooperate kami. Kung gusto ng ombudsman ang mag-imbestiga, cooperate kami. Ngunit para kay Atty. Ferdinand Topacio, tumatay yung legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor, hindi na kailangan pa ang bukod na investigasyon ng Office of the Ombudsman. O ano pang, bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo? Takot kasi kayo. Takot kasi mga kababayan, takot si Topacio na pag nag-imbestiga ang ombudsman, mahuling nagsisinungaling. Yung nagpakilalang mga dating miyembro ng Marines. Ayan o, tanyo halatadong halatado si dito. Si Topacio mga kababayan, natakot na imbestigahan ng ombudsman itong mga nagpakilalang Marines. Ni dating Congressman Mike Defensor, hindi na kailangan pa ang bukod na investigasyon ng Office of the Ombudsman. O ano pang, bakit pa i-deputize mo yung NBI diba? pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin. Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Giit naman ni dating Congressman Mike Defensor, hindi sila ang dapat ipatawag ng NBI kundi ang mga sangkot umano sa korupsyon. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa... Sabihin mo, ipapatawag din si Pulong Duterte na tumanggap ng 51 billion pesos. O bakit masyado ninyong wine-weaponize? Yang 18 ginagamit na pang weaponize, yung 18 ex-marine na yan. Laban sa presidente, laban kay Congressman Sandro Marcos. Diba mga kababayan? Halatado eh. O bakit takot kayo na imbestigahan ng ombudsman yan? Bakit natatakot kayo na mabisto na nagsisinungaling? Etong nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Lalo na at 14 lang pala dyan. Yung miyembro talaga o naging miyembro ng Philippine Marines. At yung 4 ay hindi naman po pala Marines mga kababayan. Di po ba? Natatakot ba itong mga ito na mahuli ng ombudsman ang kasinungalingan nila? At ang mga imbentong kwento na pinaggagawa po ng mga ito. Kasi halatado mga kababayan na ayaw po nila magpaimbestiga sa ombudsman. Anyway, tuloy pa natin. Sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam niyo ba mga kababayan, siguro ang tingin ko dito kaya po iniimbestigahan yung mga nagpakilalang miyembro ng o dating miyembro ng Philippine Marine ay dahil po yung iba dyan ay may mga kaso. Yung iba naman mga kababayan ay talagang nawala sa serbisyo at yung iba naman po ay hindi talaga miyembro ng Philippine Marine. Ngayon mga kababayan, diba kung titingnan nyo po, una pa lamang na paglabas po nung 18, sablay na po talaga. Kasi ang pakilala, 18 dating miyembro ng Marine. Yun naman palang 4, hindi. So ngayon, para masigurado na talagang totoo yung sinasabi at hindi gumagawa ng kwento, kailangan pong imbestigahan yan isa-isa. Para matingnan kung credible ba yung mga sinasabi po nilang information. Kaso ang problema mga kababayan, doon pa nga lang sa bilang na 18 dating miyembro ng Marine ay sablay na at kung mapapansin nyo doon sa mga kwento ni Atty. Baligod ay sablay na, paano pa maniniwala ang taong bayan dyan? Hindi nyo po ba alam na yung mga kababayang Pilipino po natin, pinagtatawanan na lang ito pong paglabas ng nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marine? Kasi nga kung kay Gutay sa palpak na, natural, sunod na palpak din ito. Kita nyo, 6 na lamang po yung umatin dito sa NBI mga kababayan at yung 2, wala na tayong balita. Pangalan nila, address nila, pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Ang suggestion nga namin, magsulat sila, request namin, magsulat sila ng salaysay nila based on their personal recollection. Samantala, sa isang Diba mga kababayan, dito nagkakatalo eh. Talagang kung mapapansin nyo mga kababayan, magkaiba talaga yung sinasabi ni Baligod
at yung mismong statement nito pong NBI Director Matibag. 'Di ba? Iba ang sinasabi ni Director Matibag, mga kababayan. So sinasabi ni Baligod. Kasi sinabi ni Baligod, pinayagan niya na ma-interview ng one-on-one, pero hindi naman po pala pumayag. Di po ba? So doon pa lang, mapapansin nyo na nagsisinungaling po talaga. At puro kasinungalingan po talaga ang mga pinagsasasabi nito pong kampo ni Mike Defensor. Ano po at netong ni Attorney Levy Baligod. So ngayon, kung mapapansin nyo, hindi na rin po bago yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, basta kaalyado ni Sara Duterte, marami po talaga mga kababayang marami po talagang sablay. Katulad na lamang mga kababayan, nito pong issue ng serye ng land grabbing. Diyan po mga kababayan sa Bataan, na kung saan, ayon daw po dito sa Billionaire News Channel, magsasaka sa Bataan kinalampag ang DAR dahil sa lupang kinamkam umano ng Chinese developers. Diyan daw po sa Bataan. So ngayon ito, i-play po natin. Pinaiimbestigahan ng mga magsasaka sa Bataan ang issue ng land grabbing sa kanilang lugar. Kahit daw kasi legal na pagmamayari na nila ang lupa, ipinagdadamot pa rin ito sa kanila. Yan ang exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Nananawagan kami sa Senado regarding po sa problema ng mga taong ito na magkaroon na po ng Senate investigation para ipaglaban ng mga taong ito ang kanilang karapatan. Umaasa ho kami sa Kongreso at sa Senado ng mabilisang aksyon para doon po mismo sa proper forum mag-usap-usap tayo para ipanindigan namin ang karapatan ng mga taong ito. Ito ang panawagan ng mga magsasaka ng Barangay Balsik sa Hermosa, Bataan. Dahil ang 29 hectares na lupain na kanilang sinasaka simula pa sa panahon ng kanilang mga magulang ay kinakamkam umano ng Chinese developers. Nagsimula daw silang mag-ayos ng mga papeles para sa mga lupain taong 1999. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito napupunta sa kanila. Ang pagkakalam po namin, nailipat na po ito sa 5 title. Nagtatanong po kami doon, naguugas kamay po yung DAR. Sinasabi po nila, wala naman daw silang DAR clearance na ibinigay. Pero obvious naman po kasi minsan po nakikita namin dyan, magsusukat daw sila kasama nila yung Chinese eh. Ang mga property na ito ay nasa dapat matutukan ito mga kababayan ng DAR. Especially dapat matutukan po ito ni Sir Estrella. Kasi unang-una ang gobyerno namimigay pa ng lupain para sakahin ng mga kababayan Pilipino po natin. Tapos dito mga kababayan sa Bataan kinakamkam yung lupain po nila at kahit sariling lupa na po nila yan, tila pinagbabawalan pa rin po sila noong sinasabi na Chinese developer. So ngayon dapat matutukan ito ng ating pamahalaan at matingnan kung ano ba ang status o estado ng lupain po na ito. Anyway, tuloy pa natin. ilalim na ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. At may order of finality na mula sa Department of Agrarian Reform Head Office. Ibig sabihin wala nang makagagalaw sa mga lupaing ito dahil pagmamayari na ng farmers. Dahil sa order of finality, ipinag-utos na rin ni DAR Secretary Conrad Estrella sa Provincial DAR Office na ipamahagi na ang mga lupa sa mga magsasaka. Pero tumagal na ng tumagal, hindi pa rin daw ito ibinibigay sa kanila. Marahil ay dahil naibenta na raw ang mga ito sa mga dayuhan at pinagkakaisahan sila ng Provincial DAR pati na ng opisina ng Registry of Deeds. Kaya kahit magpabalik-balik sila sa mga tanggapan ng ay dapat puntahan ito puntahan to ni Estrella. Kasi unang-una siya naman mga kababayan na may kakayanan para tutukan ito po mga lupaing ito ng mga kababayan po nating magsasaka. Kasi sa totoo lang, kung ito po ay naibenta na mga kababayan ng walang kaalam-alam, yung mga kababayan po nating magsasaka, unfair naman po yan sa mga kababayan po nating magsasaka. Kaya dapat po talaga matutukan ito ni Secretary Estrella. Ito pong tungkol dito sa lupain ng mga magsasaka dito po sa Bataan. Anyway, ituloy pa natin. Gobyerno sa probinsya, bit-bit ang kanilang mga dokumento, walang nangyayari. Nagreklamo po kami, madalas po kami pupunta doon pero hindi po kami pinakikinggan. Ganon din ang kaso sa Barangay Mambog na may sukat na 15 hectares. Sa tagal ng panahon na hinintay ng mga farmers at kanilang mga pamilya na mapasa kanila na ang mga lupa, nagpatayo na ng mga kabahayan dito. Kapitan Danilo Basi patay na po ngayon. Kinarp nila
Sila, trabaho ng DAR, tsaka Okay, Kuya Lori, mega love shoutout ha. Kuya Lori S. Del Rosario, mega love shoutout po. Thank you po sa pakape po at panonood. Maraming salamat po ha. ayun nga, yung kapitan namin. May binenta kay Apinruan, Vice Governor namin kasalukuyan noon. Ngayon pagdating po sa Vice Governor namin, nawakan niya ng ilang taon, binenta kay Mr. Cham, yung Chinese national. Nako! Umabot na sa central office ang problema sa lupaing ito hanggang sa nakakuha na rin sila ng order of finality na dapat i-award na sa mga magsasaka. Pero hindi pa rin umano ipinatupad ng local DAR office. Kadalasan po nagtagal po ako sa BALA, Bureau of Agrarian and Legal Assistance. Kung mga 10 follow-up lang po, meron ako doon. Magkano po yung pamasahe mo na, mag-aarkila ako ng sakyan, papunta doon, papunta kami lahat doon. Panay lang pong ganun, pabalik-balik. Ay, Ayon pa sa mga dapat tutukan to ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. magsasaka, lagi naman daw sinasabi ni Secretary Estrella sa kanyang mga talumpati na mahal niya ang mga magsasaka. Kung talagang minamahal ni Secretary Conrad ang mga farmers, bakit hindi po niya babain ang mga farmers dito sa Bataan para maramdaman naman po niya kung papaano pinagsamantalahan yung mga farmers dito na under ng CARP? Kaya hiling ngayon ng Bataan farmers na makapanayam nila mismo si Secretary Conrad Estrella nang malaman niya na ang kanyang ipinag-uutos na ipamahagi na sa mga magsasaka ang mga lupain dito ay hindi sinusunod ng local DAR office. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Alam nyo, may ganyan din ang insidente ng kamkama ng lupain mga kababayan sa Bataan. Kaso nga lang sa may Maribeles, Bataan yon. At yung sangkot doon mga kababayan, yung butanding na nagtatago ngayon mga kababayan doon sa ibang bansa at pilit sinasamahan si Digunggong doon sa International Criminal Court. Pero anyway, mga kababayan, ganyan po talaga ang gawain nito pong mga taong ito na minahal dati ni Duterte. Ano po, kasi biruin nyo mga kababayan talagang mahal-mahal ni Digong dati yung mga Chinese na yung iba ay mapagsamantala. Hindi ko naman po nila lahat mga kababayan. Pero yung iba po kasi mga kababayan na katulad nitong mga Chinese developers na ito, talagang sinamantala nila yung mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Bataan. At kailangan po talaga na babain yan ni Secretary Estrella. Ano po, kasi mga kababayan, nananawagan yung mga kababayang Pilipino po natin sa Bataan na sana makita ni Secretary Conrad yung kalagayan po nila. At dapat po talagang babain yan ni Secretary Conrad. Kasi nga naman, kung lagi maririnig na mga kababayan Pilipino po natin sa mga talumpati ni Secretary Conrad na mahal niya yung mga kababayan po natin magsasaka, tapos may ganito palang insidente, ano na lamang pong iisipin ng mga kababayan po nating magsasaka. Kaya dapat po talaga babain po yan ni Secretary Conrad. Kasi nilalapastangan po at pinagsasamantalahan ng local DAR, ito po mga kababayan po natin dito sa Bataan.